Tinan niyo, may binili ako upuan. Yan o. Hindi pa to yung sofa ko. Hindi pa to yung sofa ko. Pero, ayun. Tapos, may table na, may dining set na. Actually, hindi ko alam kung pwedeng, pwede kasi kung gusto niya kasi ma-mention. Basta, may nag-sponsor kasi ng dining table. Eh, yung dining table, nasa 6,000. 6 or, let's say 7K kasi plus shipping fee. So, 7,000 yun. Tapos, nag-send siya ng 9K. So, sobrang happy ako. Sabi niya, pambili ko daw ng pagkain, yung sobra. Tapos, hindi ko binili ng pagkain. Bumili ako nito. Diba, bas bilhin natin yung mas magagamit. Kasi meron naman akong mga sardinas dyan. So, thank you so much talaga sa nag-sponsor. Like, sobrang happy ako. May yellow basket. Yes, may yellow basket to. Kasi dito ko lang din binili. Alam niyo yun, ang dami ko ng scam dito sa TikTok shop. Pero, bumili pa rin ako. And sobrang ganda niya. May video yun. Kasi lahat ng binibili ko, pag binubuksan ko, binibidyo ko. Nagsisipag ako ngayon, so sana mag-boost kayo. Thank you kung sino ka man. Basta lagi siya nagda-drop sa akin. Pag nandito siya, tanong natin kung pwede siya i-mention. Thank you, Sky. Thank you, JC. Patapim. Thank you, MC. Happy ka. Happy ako sa mga sponsor. Bumili ako maliit na carpet. Ang ganda niya, aesthetic. Sino big four mo? Ako big four ko, si Klang, si Will, si Esnir, tsaka si Shubi. Thank you, Jonaline. I need you. Together, baby, there is love. Ano sa'yo mo sa issue ni Ate Meiko? Nanggigigil ako, alam niyo ba? Thank you so much, Jonaline. Jonaline, thank you so much. Grabe yun, no? Grabe kung sino pa talaga yung mga chararat, no? Sila pa talaga yung may audacity to cheat. Grabe ako kasi nanonood ako ng live ni Ate Meiko kanina. Grabe yung views. 150 plus yung views. Magto 200 na. Tapos, nagwawala talaga siya. Ramdam ko yung sakit. Alam mo yung yung nalaman mo, ganun. Yung kahit, basta, yung pagsisigaw niya, nakita ko yung sarili ko kung paano ako, yung parang nagwala ako mag-isa. Yung, walang yan! Ayaw mo na rin talaga. Focus na lang ako sa family ko. Kamal lang mukha mo yung mga anak mo! Ikaw pa may gana magtanong kung magpo-focus ka na lang sa family mo. Tangin na mo. Hindi ka na naman sa mga anak ko. Ginawa mo pa silang option!
So, ang sakit nun. Sobrang sakit nun. Siguro, ang masakit kasi doon is yung lahat ng hinala mo, totoo. Ang sakit nun. Marites ka pala kanina. Oh, lahat yata lumabas yun. Siyempre, diba? Grabe yung ginawa eh. Yung yung pinakain mo na, inalagaan mo na, binigyan mo ng kung ano-ano, tapos hindi pa rin sapat. Hindi ka pa rin enough. Yung ganung pakiramdam na ang sakit ng ganon. Yung, grabe Pinangita ka, nasa Boracay ako nagkita kayo ng kabit mo, nasa Taiwan ako nagkita kayo ng kabit mo. Kaya pala sinasabi ko minsan dito kayo magstay sa condo, ayaw mo. Kaya pala uwi-uwi ka lagi ng Bulacan tuwing aalis ako, dahil sumasalisi pala kayo ng kabit mo. Kanyang mukha mo. Kinain mo ba? Bakit naman ko kakainin yun? Ay, bakit hindi mo kakainin na kinasa ka? Hindi ko kumakain. Kinasa mo na nga eh! Sabi niya pa dito, isang beses mo nga lang ako kinain eh. Kaya bihira ako umabot pag nagsisex tayo eh. Sabi pa ng kabit mo, kinakamusta nga siya lagi ni Carlo tuwing pumupunta ka dito sa kondo. Ibig sabihin, may contact pa kayo, nagkikita pa kayo, kahit pinupuntahan mo na ako, sinusuyo mo na ako dito sa kondo. Namon, nagkita pa kayo. And kagabi lang, galing mismo sa bibig mo, sabi mo, February kayo natapos. Hindi lang ako ang nakarinig, may witnesses ako. Nag-iiba ka na naman ng statement. February na ba ka na po? Nakakuha kami ng February. Ang labo ng February kasi hindi na ako lumalabas nun. Hindi na ako lumalabas ng February. Hindi ka lumalabas ng February? Eh, nasa Boracay nga ako, kaya nga kita inaway kasi lumabas ka nang walang pasabi. Oh, hindi ka lumalabas ng February? Ayun, pero hindi na. Boy, huling-huli ka na naman sa sarili mong bibig. Oh, ano? Kasi pathological liar ka kasi! Pathological liar. Liar ka! Okay na. Hindi na. Nasalita ko ay ganun din naman. Para saan pa? February, wala na ako anomalya. Clean na ako nun. Wala na ako ginagawang anomalya. Hindi ka clean! Wala! Never kang naging clean dahil hindi ka naman aamin sa akin na may kinang kung hindi pa kita nahuli. Tama? Hindi ka naawa sa akin habang kinakanta dito? Habang kinakanta dito, hindi ka naawa sa akin? Bumalik ka dito, buhay na buhay ka na naman. Ang ina mo, inahalagaan kita. Nasamahan kita sa check-up mo. Puta, kaya bang gawin niya ng kabit mo? Bumalik ka sa akin, ang gaan-gaan ng buhay mo. Samantala ako araw-araw hirap na hirap ang tangina. Never mo akong binigyan ng sagot. Kung hindi ko ba nahuli, napakabuti ng Diyos sa akin. Sana ako nahuli. Hindi ka naman kinulang sa akin sa hindi rin ako mabigat sa'yo. Nakamang pa nga kita ng 7 taon eh. Hindi ako madama sa'yo, hindi ako mahigpit sa'yo. Tangina, saan ako nagkulang? Tangina, libog na libog ka? Libog na libog ka? Ha?
Wala kang pera, putang ina pambala mo sa mga anak mo, pero putang ina pamamokpok meron ka! Dahil hindi ka na may sakit ako ng mga panahon na yun, may sakit ako. Ako kasi alam ko yung pakiramdam na gano'n na ibigay lahat, material man yan or kahit ano, ibigay mo lahat, tas ikaw hindi ka, basta ang sakit kaya ng gano'n. Nakita ko kung paano talaga yung sakit eh. Alam niyo, mas lalo akong natakot ikasal. Like, nakakatakot talaga yung marriage, no? Like, hindi mo alam na, basta nakakatakot ang marriage. Minsan kasi kung kailan kinasal na kayo, kung kailan, talagang hawak niyo ang isa't isa, kung kailan nagsasama na kayo, legal na kayo as mag-asawa, doon po magloloko, yun yung masakit eh. Kasi, nakakainis. Nakakainis yung ganun. Nakakatakot. Kaya if, mapapansin nyo, 25 na ako, di pa ako kinakasal. Ako natatakot ako ikasal. May part sa akin na gusto ko ikasal, pero natatakot ako ikasal. Bata pa ako, natatakot na ako ikasal eh. Kasi si mama ko kinasal. Kinasal sila ng daddy ko. Flower girl pa ako. Ako lang yung nag-iisang flower girl dun. Kinasal sila and then ilang years lang naghiwalay sila. Nag-divorce sila. Ayun, sobrang pangit ng proseso na yun. Like, growing up, trauma siya sa akin. Nakita ko eh, paano umiyak, naghirap si mama ko sa, paghihiwalay na yun. Imagine mo na ilang years lang yun, hindi man lang umabot ng 10 years, hindi man nga umabot ng 5 years eh, hindi, umabot ba ng 5 years? Pero hindi umabot ng 5 years, yung parang, ganun lang ba kaikli ang bisa ng kasal, ganun. Ako kasi, akala ko yung kasal, forever na talaga, di ba? Magbibigay ka ng vows, mangangako ka, may sing-sing pa, harap pa ni Lord. Tapos, hanggang ganun lang ba yun? Ganun. Hanggang dun lang ba? Kaya sobrang, trauma ako sa kasal dahil nakita ko ang mama ko.